Proseso para makuha ang Certificate of Competency or COC para sa mga seaman. Assuming na tapos ka na mag-practical at theoretical assessment at nag-file ka na sa marina mismo. So punta tayo sa marina mismo. So dito puntahan sa Google and marina mismo. So ito guys, assuming na nakapag-file na ako last week. Kaya puntahan natin yung application ko kung ano na yung status. At saka sundin lang natin kung ano yung sasabihin dito sa marina mismo. So dito tayo sa application ko for COC. At ito na guys, makikita natin for generate reference number. So for payment initiation to. So pindutin natin tong generate reference number para bayaran natin. As you want to pay this transaction, pindutin mo yung yes. Tapos wag mong pindutin yung close, pindutin mo yung continue payment initiation. So idediretso niya tayo sa Marina Payment System. So pipili ka dyan kung saang klase mo babayaran, sa e-wallet ba or cash. Yung babayaran pala ay 550 tapos 30 pesos na transaction fee. So step 3, dapat kung GCash yung gagamitin mo, dapat may dating laman yung GCash mo. So ako GCash yung gagamitin ko, so pindutin ko yung payment via GCash. So dito sa baba, pay with GCash. So ayun, didiretso ka ni Marina mismo sa GCash. InstaPay yung gamit nito. So ayan na guys, konting loading. So ayan, mag-login ka na lang pala sa GCash mo. So encode natin tong verification code na authentication code na binigay nila. So hintayin muna natin yung authentication code. So ayan na guys, mag-login na tayo sa GCash natin. Diretso ka na sa GCash. So 580 lahat yon babayaran mo. So pindutin mo lang pay 580. Konting loading. Tapos ayan na guys, nagde-direct siya. So payment complete, dapat kumuha ka ng screenshot para may backup ka. Pero may email naman sila nagbayad ka doon. Pero hindi na muna to kailangan na submit sa Marina mismo. Mag-screenshot ka lang for safety purposes. So ngayon guys, puntahan na natin yung Marina mismo ulit. Tingnan natin kung ano na yung status pagkatapos nating bayaran. So dapat pag successful talaga yung payment, dapat diretsong for signature ang status ng ating application. So kanina for payment method yon, pero ngayon nabayaran na. Tingnan natin. Pinutin natin yung application. So tingnan natin sa application, makikita tayo COC OIC Engine Watchkeeping for signatory validation. So maghintay tayo, check natin araw-araw kung yung for signature ay mapirmahan na ba. Pag napirmahan, i-release nila yon, tapos pwede na natin i-print COC na. So bukas na bukas, tingnan natin. So fast forward guys, June 26 na ngayon. Tingnan natin kung ano na yung status ating Marina mismo application. So ito, punta ulit tayo sa Marina mismo, sign in. Ganyan lang kadali. Mas madali ngayon kasi no appearance. So punta tayo dun sa application.
Okay guys, so yung COC OIC engine watchkeeping natin ay release na. Ibig sabihin tapos nang mapirmahan. So release successfully. So ngayon, puntahan natin sa certificates kasi doon nila yon i-release. Dapat nasa pinakataas na bahagi ng certificates kasi yun yung last na na-release. So ayun na guys, andun nga, tingnan natin yung certificate kung tama ba itong pinakataas. Ayan, June 25 nag-release. Ibig sabihin kahapon. Valid. So pindutin mo lang yung view, makikita mo na yung certificate. Pwede mo na yan i-download or i-screenshot man lang para may certificate ka na. At saka guys, wag nyong kalimutan pirmahan yung certificate nyo bago nyo ipasa dun sa kumpanya or gagamitin. I-save nyo lang yan. Hintayin mo natin ha kasi saving pa, medyo mahina internet. Pag na-save mo na yan, pwede mo na i-print tapos pirmahan mo. Ayan, natin natin open kasi naka PDF format kasi yan yung certificate natin. Tingnan natin yung certificate kung pogi ba tayo doon. Joke lang. Medyo matagal talaga kasi mahina kasi yung wifi ko dito ngayon. Okay, download again, open again, open with. Gagamitin natin yung WPS Office. Boom! Wala pa rin, mahina talaga. Ba't nag-block? At ayan na guys, COC na talaga, walang pirma, pero kaya walang problema yan. Pipirmahan natin yan, tapos pwede na tayong mag-send doon sa office. Sana may natutunan kayo. See you in my next vlog.